At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Murang pabahay ng gobyerno, inilarga para sa mga guro. Murang pabahay ng gobyerno ang isa sa mga pangunahing anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Makilan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa harap ng 8,000 bagong promoted na guro sa Western Visayas. Ginanap ang mass taking sa Villarreal Stadium sa Rojas City, Capiz. Bukod sa promosyon, tiniyak ng Pangulo ang dekalidad at tirahan para sa mga tagapagturo. Sinabi niya na hindi titigil ang pamahalaan sa pagkilos para sa mga guro. Layunin nito na kilalanin ang serbisyo ng mga guro sa pamamagitan ng konkretong suporta. Sa makatuwid, magkakaroon sila ng mas madaling access sa mga programa ng pamahalaan. Pagkatuwang nakikilos ang Department of Education at Pag-ibig Fund para sa mga proyektong ito. Sa pamamagitan ng partnership, bibigyan ng priority access ang mga guro sa mga housing slots. Gayon din, maglulunsad ang pamahalaan ng mga housing fairs sa buong Pilipinas. Layunin ng mga fair na mas mapabilis ang aplikasyon para sa sariling tahanan. Magkakaroon din ng loan counseling at iba pang serbisyo para sa mga aplikante. Dahil dito, mas madaling makakamit ng mga guro ang pangarap nilang murang pabahay ng gobyerno. Dagdag pa rito, patuloy ang mga reforma para sa ikabubuti ng sektor. Bukod po sa pabahay, ibinahagi rin ng Pangulo ang tagumpay ng Expanded Career Progression System. Sa ilalim ng sistemang ito, mas malinaw na ang landas para sa promosyon. Sa katunayan, mahigit 79,230 educators na ang nakinabang sa promosyon simula noong Agosto 2025. Tiniyak ni Marcos na wala ng guro ang magre-retiro sa entry-level rank lamang. Sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Bukod po sa career growth, nakatanggap sila ng 10,000 pesos teaching allowance para sa school year 2025 to 2026. Gayon din, nagdagdag ang gobyerno ng mahigit 61,000 bagong teaching positions. Ang dami para sa mga paaralan. Sa huli, nagpasalamat ang Pangulo sa dedikasyon ng mga guro sa mga kabataan. Anya, ang gobyerno ay laging nakaalalay sa kanila para sa mas maayos na kinabukasan. Asahan ninyo mga ma'am, mga sir, na ang inyong pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang matiyak na kayo ay naaalagaan, nabibigyan ng pagkakataong umunlad at kinikilala sa inyong serbisyo. Hindi ko hahayaan na maiwanan ng ating mga guro, ang mga nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga kabataan. This government is with you as we uplift the quality of our education system. With you, for the Filipino youth.